So, T60 template po ang ating open. Pagka na-open natin yung T60 template na yan, ang itsura niyan, isang ano lang yan, isang A4 size na document. Tapos, meron siyang dalawang slots din, which represents this. Pero hindi ganyan ang representation niya. Ganito po yan. Ito yung unang ID, ito yung pangalawang ID. Okay? So, ang gagawin natin is, dito natin isasalpak yung mga ID na ipiprint natin. Ang size ng ID is 87 by 55. So, magkikreate tayo, file new, parang ganun din sa Microsoft Word. Diba, kahit na ano namang program, mayroong file new eh. Nandito yung ano niya, yung mga presets niya. So, pwede natin gawin, ito, iset natin sa MM. Okay? So, once na naset natin yan sa MM, papalitan natin yung size niya ng 87 yung height, 55 yung width. So, 87 yung... Pwede rin baliktaran kung ano yung orientation na gusto mo. Ang resolution nito palagi sa Photoshop is 300 resolution. Tapos, mas mainam sana kung ang color mode mo, iset mo sa CMYK kasi ang output ng printer is CMYK. Okay? Basta 87 mm, 55 mm. O kaya 55 mm by 87. Okay mo lang. Ito ang kalalabasan niya. Okay? Dito mo ngayon ilalagay yung gagawin mong ID. O kaya dito mo isasalpak. For example, meron ka ng ID. Hanapin mo sa pictures, no? May nagawa ka ng... kahit picture na lang muna ang print natin. Let's say ito, para more na to. Ida-drag lang natin yan sa Photoshop. Tapos, i-drag natin kahit dito directly. CS5 po ang gamit namin. I-adjust natin yung picture. Palalaki lang ng konti. Kailangan lang natin palampasin din sa 87 by 55. And then, ito na ilalagay natin. Okay? Control A, Control Shift C. Yan po ang shortcut dyan. Para may paste natin dito. Control V. Tapos yan, eksakto dun sa slot na yon. Pwedeng dalawa ang ilagay natin dyan. Pero in the meantime, isa lang muna. Tapos dito sa printer, tataas natin to, tatanggalin natin. May tape pa, tanggalin muna natin yung tape, no? Bago lang po ito. And then, ilalagay natin dito sa pangalawa. Okay? Tapos ito, yung tray. Nag-initialize yung printer, lalagay natin dito yung tray. Yung ID dito sa una kasi yan ang nagre-represent niyan eh. Ito napapansin niyo, okay? Tapos i-push natin to. Hintayin natin na mag-initialize yung printer. Kung okay na, i-push natin. Minsan parang mahirap i-push pero sanayan lang. Pag na-push mo na, tatapat lang natin dito sa arrow na yan. And file dito sa Photoshop, file, print, and then print settings. Importante, i-click mo yung print settings. Tapos, set mo sa best photo. Yung source niya, CD, DVD, yung type niya. Dito, pwede kang mamili kahit ano eh. Pero, normally, Epson Matte. Okay? Ang T60, masyado niyang nilalighten yung printout kapag ka nag-print ka. So, ang ginagawa namin, tinatanggal namin yung photo enhance. Most of the time, hindi mo makuha kaagad yung tamang kulay na gusto mo kasi nga, ini-enhance niya yung picture, maski naka-uncheck na yung photo enhance. So, ang ginagawa namin, pumupunta pa kami dito sa advance at isi-set namin yung brightness sa mas mababa, mga tipong negative 10. Tapos, click mo ulit yung main. Okay na, ready na. Tapos, okay natin yan. Ito dapat ang itsura niya sa preview. Click natin yung print. And, i-initialize na yung printer. Mangyayari po niyan, ang printable area po nitong tray ng PVC is magiging pang CD lang or DVD. Ganito po ang itsura niyan. Hindi po matatamaan yung part na yon, part na yon, part na to, part na to. At saka minsan may parang pabilog pa dito. So ang mapiprint lang yung part na to, which is yung circular lang nung CD. Yun po ang problem natin sa T60. Pero madali lang po ang workaround niyan. So kung makikita ninyo, dito nagpiprint siya. Ito yan, oh. Piniprint niya yung picture na nilagay natin. It can be an ID. Pwede rin sa Photoshop mo gawin yung ID. Pwede rin bag tag. So, once na natapos yan, i-flip over lang naman natin yan para ma-print na yung kabila. So, ngayon, malapit na matapos.
Okay na. Paglabas, tuyo na po ito. Pero kaya lang, pag tinanggal mo, itong gamitin mo, no? Pag tinanggal mo, tanggalin mo ng ganon. Kasi mayroon pong mga ink pa dyan eh. At mapapansin mo rin dito, ito, no? Sa likod niya, maaaring may ayun, no? Meron, tatamaan siya, no? Kasi borderless yung printout natin. That's why we need yung tissue. Nangyayari lang yan kapag ka-borderless yung gamit mo. So, syempre, bago natin i-flip over, kailangan linisan muna natin. Paano po maiwasan yung ano na yun? Yung parang sa problem nito, yung, yan, hindi ako alam kung makikita sa camera. Pero may konting ganyan. Yung iba, ayaw nila na may ganyan eh, no? Pwede po tayong gumamit ng pre-cut na papel. Yan, ganito po. Papel lang yan. Ilalagay muna natin dito. Tapos ito, di ba, i-flip over natin. Yan. Ang flipping over is kung saan mo siya nababasa o kung saan yung orientation niya. Dito ka mag-flip. Kung dito mo siya ito yung nababasa, kung may letters yan, dito mo nababasa. Dito ang flipping over. So, dito po ang flip natin. No? Ganyan yan eh. Ganyan siya lumabas. And then, pag nag-flip over tayo, ganito. Okay. Lalagay muna natin yung papel. Sa una, yung papel mahirap gamitin dahil kung magpo-borderless lang kayo pero kung tinatamad kayo, okay lang kahit hindi na gamitin. Yan. Kasi dudulas ito, may tendency dumulas ito kapag may papel. Pero ginagamit namin ito sa borderless operations, yung mga printing. So ito, dito na. I-click ko lang yung OK. Ang mangyayari nito, kung meron kang idadagdag dito, let's say nalagyan mo ng panibagong design yan, which is let's say ganito, ano? Hindi na po kayo pupunta dun sa file, print, tapos sa-select mo pa kung ano yung setting. Pwedeng click mo na lang, print one copy. So, ibig sabihin, may queuing siya. Pwedeng 10 ang naka-queue dito. Huwag ka lang malilito kung ano yung harap at likod. So, yan, pasok na lang yan. Isa rin sa magandang nagustuhan ko sa T60 ay mataas ang resolution niya. Tapos, hindi mo na kailangang i-push yung tray. Kasi sa R230, sa katagalan, may pinupush mo pa yung tray eh. But it doesn't mean na disadvantage yun kasi ang R230 namin, tumatagal din yan. Kahit may mga R230 kami na 2 years na, okay pa rin eh. Maintenance lang siya talaga. As you can see, ganyan, nagpiprint siya. Same thing din pagka sa CD. Pero pag nag-print kayo sa CD, which is nabibili sa CDR King yung printable na CD or DVD, I think it's only 12 or 8 pesos lang. Hindi po Photoshop ang gagamitin natin dito. Ang gagamitin natin dito ay yung kanilang software na talaga, yung Epson CD print ang tawag. Pag ginamit natin yung software na yun, kinakailangan natin syempre yung installer ng T60. Meron po dong may install, doon na lang po niyo kuhanin yung software. Doon sa mismong installer niya. So, ito, matatapos na to. Okay, so yan, paglabas, may papel siya, di ba? Pag tinanggal mo siya, dun sa papel pumupunta yung yung printout na sobra. Kaya hindi ka magkakaroon ng problema dun sa gilid nito. At ito po, ituyo na kaagad, tuyo na kaagad yan. Ewan ko kung maganda, makikita ng maganda sa camera, pero anak ko yan. At ito ay girlfriend ko dati.